Kaya pala kayo merong mga vibrator na pinag-uusapan. Dahil kailangan nilang sumunod sa... Dahil dito, ang kasunod natin si Roque, nakaamoy pala kayo, nakatunog kayo, na ang susunod na topic natin, wala hong iba kundi si Roque. Kaya pala may vibrator kayo dyan, ha? O sige na, ito na, pakinggan na natin. No, si Roque, patungkol daw sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Banat! Si former presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig. Magandang gabi, Attorney. Ano naman ang alam ni Roque dyan? Ayaw nga siya papasukin. Ayaw nga siya papasukin. Tsaka baka sabihin nitong si Roque, mga bossing, hindi maganda ang lagay ni dating Pangulong Duterte. Kitang-kita natin doon sa interview, mga bossing, doon sa interview, nung si Elizabeth Zimmerman na dating asawa ni dating Pangulong Duterte, na okay daw, very jolly daw, maayos daw ang kalagayan, di ba? Nagpapatawa pa nga. Baka sabihin ni Roque, naku po, nanghihina na po, hindi na maayos, hindi na po nakakaano. Kasi nungalingan nyo, Roque, ikaw nasa labas ka lang . Yung sila Zimmerman nakapasok sa loob isang oras na dalaw ang nagawa nila . Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ng pamilya? O baka Roque, sabihin mo na naman, mali si Conti. Si Conti nakakapasok sa loob. Si Conti nandoon. Diba? ICC Council, ikaw wala naman. Ikaw tagakain ka lang ng humba dyan sa labas ng dahig. Tapos ngayon, meron kayo issue. Bago ngayon, ano? Bagong issue ni Roque, anak ng tinapa. Lechon naman mga kababayan. yung unang mga linggo, humba ang pinag-uusapan. Kay Roque, inubos daw ni Roque yung humba. Eto naman, lechon naman niya yun, ang issue ni Roque. Pagkain at lalaki, si Roque lagi ang nangunguna. Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito. Buti na lang, inaamin mo. Kasi dati ang pinapakilala mo, ikaw yung magiging abogado, pwede kang maging abogado, or international lawyer ka. Ganun ang pakilala mo dati. Buti inamin mo. Netherlands, at hindi rin naman abogado si Cristina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalab ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong. Posible naman yun. Yung isang empleyado ng detention facility magsasabi ng ganon. Tapos wala namang katotohanan. Kung tumama ang ulo sa sahig. Naku, patay. Hindi ho. Reaction ko lang ho yun, Baka sabihin nyo, gusto ko mamatay. Hindi ho. Reaction ko lang ho yun. Naku, tumama ang ulo. Naku, patay. Yari. Sana okay lang po ang dating Pangulong Duterte. Reaction ko lang ho yun, Hindi ko gustong mamatay ang dating Pangulong Duterte. Okay? Kwentong parlor din tong si Roque, sabi ni Chi ng Ceresa Force. At dahil dyan ay ilinabas at dinala sa ospital, no? At kung hindi ako nagkakamali, ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. So, yung empleyado naman, nagmamabuti lang kasi hindi niya alam kung pinagbigay alam sa pamilya. Naku, mga yan, kumbaga mga bossing, confidential sa loob yan . Di ba kung yung mga pamilya nga limitado, tapos siya ganun na lang? Basta-basta na lang mga bossing. Kailan lang dumalo? Kailan lang dumating yung pamilya ni dating Pangulong Duterte? At ang sinasabi, maayos ang kanyang kalagayan, very jolly. Maayos yung pagharap sa kanila. Di ba? So ang request niya sa akin, ipagbigay alam kay VP Sara, na ginawa ko naman. Pangalanan mo kung sino yung empleyado. Di ba? Halatang bayad ang ICC ni Marcos. Ang yaman naman ng presidente natin. Grabe naman, Ang yaman ng presidente natin para bayaran ng ICC, ibang klase. Ay, nako, ayos talaga yung mga niya,
mga iniisip nyo, malulupit kayo. Oh, ba't hindi ba kaya ng 51 billion o yung mga milyon-milyon, mga bilyon-bilyon ng mga Duterte para bayaran o kontrahen yung bayad na sinasabi nyo ni Marcos? Oh, malawak ang imahinasyon ng mga DDS, no? Saan nyo nakuha yan? Bilyones ang confidential funds, pero di malaman kung sino ang kawatan. Uy, ito natutukoy lahat At isa pa mga kababayan, anak ng tinapa, yung Vice Presidente hanggang ngayon walang ipinapaliwanag sa kanyang confidential funds. Nakalusot doon sa impeachment? Nakalusot ba talaga na ipinaliwanag? Hindi. Iniisip pa din ng mamamayang Pilipino magnanakaw. Oh. Iniisip pa din ng mamamayang Pilipino madaming perang nalustay. Di ba? Nahinto yung impeachment. Nahinto kasi dinali nila doon sa kumbaga dinali nila sa ibang paraan. Di ba? Bilyones mga nakawan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Walang mga mailabas na ebidensya. Ay nako. Pag DDSO, mga kababayan, sabi ko sa inyo, ganyan talaga ang labanan sa kanila. Yung masabi ng mga vlogger nila, si Marcos, magnanakaw, ganito, ganyan. Sa ebidensya mo, boss. Tingin ka, hinahanapan mo pa ako ng ebidensya. Sinabi ko na nga sa inyo. Ganyan ang usapan nila dyan. O diba, aminin nyo na. Aminin nyo na. No? Sinabi ko na nga sa inyo, magnanakaw si Marcos, hahanapan nyo pa ako ng ebidensya. Okay na ho sa kanila yun. Na ganun-ganun lang. Technical. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, technical lang impeachment ni Sara. Pero hindi talaga napaliwanag na hindi ninakaw o hindi nilustay yung pera ng bayan. Lilinawin ko rin na Tatay Digong, ayan, nandiyan si Tatay Digong. Nung bago mapasok doon sa ICC, sisipain ko ang ICC with matching 45 minutes na nakatayo sa entablado, nagpapaliwanag doon sa Hong Kong. Pagpasok, anak ng tinapa, pagpasok doon sa ICC, ayan mismo, yung porman-porma niya, biglang, my name is Parang napadaan si Rodrigo doon, mga kababayan. Uy, may birthday party dito. No, sali nga ako dito sa birthday party na ito. Hoy, boss, sali ako. Ano ang laro? Pahabaan ng pangalan, boss. Naku, magaling ako dyan. O sige, unang contestant, Rodrigo Duterte. Okay, Banat Duterte. Banat. My name is Rodrigo. Haabot tayo ng 2 oras dito. Kapag tinapos ko yun, biglang hindi na makapagsalita My name is Rodrigo. Tapos pagkatapos nun, okay na ulit. Di ba? Ayos na ulit. Sabi ni Enaid si Francis, salamat sa iyong super sticker. Ba't ganun bigla? Ba't ganun bigla kasi ang dating Pangulong Duterte, arte lang? Arte lang? Aba, lalo ano yan? Lalong ikukulong yan dyan sa loob, lalong tatagal yan. Si dating Pangulo. Bakit to, mga kababayan? Kapag kaganyan umaarte, sasabihin nung mga judge doon. Hindi na kaya nung taong to. Sige. Cut muna tayo dito. I-resume na lang natin sa susunod. Di ba? I-resume na lang natin sa susunod. Pero hindi na bawasan. Hindi na bawasan yung paghihintay ng mga DDS. Kaya yung abogado nila, naglalaban-laban na, nag-aaway-aaway na. Harry Roque at si Kaufman. Si Kaufman, binabanata si Roque. Si Roque, binabanata si Kaufman. Di ba? Tapos meron na silang mga team Alpotera, meron na silang team Hanilet. Lahat sila, labo-labo na, mga kababayan. Yung mga vlogger, anak ng tinapa, nag-aaway sa pera. Bakit ganito? Yung team nila, ganun.
nanghingi ng pera, magpaparali sa EDSA. May mga issue. No? Si ganito, ganyan, nagsolicit. Anak ng tinapayan. Away-away na kayo. Mga vlogger, pera pinag-aawayan. Tapos ito naman, yung mga nando sa, sa dahig, humba naman ang pinag-aawayan. Ngayon naman, lechon. Yung mga kabit naman ni dating Pangulong Duterte, pinag-aawayan naman kung sino. Yung legal wife sa kanila. Kaso, sakit. Sabi nila Basteo, lahat kayo syuta lang. Syuta lang kayong lahat. Kawawa naman si Hanelet. Biruin mo, nakasama, simula maging Pangulo si dating Presidente, kasama, tapos biglang nilaglag ng mga anak. Tapos ngayon, ang hindi pa pinapayagan si Hanelet na makapasok doon sa kay dating Pangulong Duterte. Ibang klase ang mga Duterte, Iwan ka. Pag hindi ka kamag-anak, iwan ka. Pag syuta ka lang, iwan ka. Di ba? Tuloy. Hindi ko alam kung itong impormasyon nito na binigay ko kay BP Sara ang basihan nung kailan lang binanggit ni VP Sara na nawalan nga ng consciousness si tatay. Kailan lang din nandoon yung dating asawa ni dating Pangulo na si Elizabeth Zimmerman nga. Yung dahil sa inadulas. Pero paki-clarify lang, Attorney Hari, ito pong source po ninyo na nagkwento sa inyo na nawalan ng malay si former President Duterte ay first hand na may information, nakita niya mismo na nangyari ito. First hand po, no? Ang information po sa akin na hindi naman nawalan ng malay. Ang sabi niya ay tumumba habang naglalakad at tumama ang ulo. Okay, so ano pangalan nung nagbisto, nung nagsabi nun? so hindi unconscious si Well, yun po ang report sa akin ng tao, no? Opo. At alam nyo, sali-saliwa yung kanilang mga pinagsasasabi. Sila Roque, sasabihin, hindi okay, mahina, kaya patumba-tumba. Yung asawa naman na legal. Yung si Elizabeth Zimmerman naman, maayos ang kalagayan. Sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo?